Okay guys, mayroon naman akong isi-share na problem. Ito'y sa steel design, pero ito ay investigation. Ito yung kuha niya, check the adequacy of the section for flexure and shear. Actually, itong problem na ito ay nai-upload ko na. Pero ito, ang beam natin ay laterally unsupported siya. Oo. Tapos ko na ito mag-upload. Actually, ang resulta doon ay failure siya sa bending stress at saka section modulus. Doon lang siya nag-save sa shear o sa shearing stress. Oh. Bali, ang i-share ko ngayon ay ito pa rin problem na ito. Pero, palitan natin ito. Instead na laterally unsupported, gawin natin ito laterally supported. Alisin na natin ito para makita natin kung ano ang pagkakaiban doon sa laterally unsupported. Okay. Sa laterally supported, ito pa rin yung kuha natin. Properties, ito ang steel section, ito ang load diagram, shear diagram, at saka yung moment diagram. Okay, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Hindi na natin patagalin. Ito ang solution natin. Okay, dito tayo sa solution natin. Ito solution for laterally unsupported. Okay, laterally unsupported. Dito, pareho rin doon sa unlaterally supported. Kailangan pa rin natin yung allowable bending stress na ito. Sa pag-solve nito, paghanap nito, ay mayroon tayong ilan na formula. Ito siya. Formula o yung number 1, FB 0.66 FY, F2 sa formula number 2, FB 0.60 FY. Ito ang number 3 naman, ito siya. Yan number 3 na formula. Okay. Itong sa number 1, yan ay compact section. Yung sa number 2, non-compact section. Non-compacted section. Sa number 3 naman, yan ay partially compacted section. Okay, balik tayo sa solution natin. Ito, para mahanap natin yung allowable bending stress natin, kailangan natin yung NSCP, National Structural Code of the Philippines. Okay, i-check natin ito. I-check natin yung section natin dito sa itong specification. Meron tayong tatlo dito na condition, A, B, and C. Ito, plank. Ibig sabihin ito, plank is continuously connected to the web. Ito yan siya. Continuously, pag sinasabing continuously, ibig sabihin ito, continuously throughout the beam. Yan. Yung ganun siya. Okay, balik tayo dito. Kaya, ito, yung section natin dito, ay pumasok ito. Dito sa, tama ito. Yung, condition A na yan. Okay, dito naman tayo sa B. Condition B. Mayroon tayo dito na, ito, B, ito siya. Ito siya. Itong condition, B over 2TF less than 170 over square root of Fy. Okay. I-check natin ito. I-substitute natin yung mga values niya. Yung B na yan, yung dito sa properties. Yan yan ang mga B na yan. Ito naman, 2, yung TF naman yan, yung
thickness ng plug natin. Ito, thickness niya, ito, that is 11.0. Ito naman, 170 over square root of Fy. Yung Fy dyan, kapag hindi given ang Fy sa NACP, ang value niyan ay 248. Yan, 248. Pero kung given naman, siyempre yun ang gagamitin natin, yung given na value ng Fy. Okay. I-substitute natin yung mga values. Oh, ito siya. Ito. Ito yung mga value niya. Yan. Yan. Tapos, kapag kinukompute natin yan, ito ang labas niya. 7 point something less than 10.80. Ibig sabihin ito, sa relationship na ito, ibig sabihin less than ito. Kaya, tama rin siya. Yan. Dalawang kondisyon na ang nakuha natin na tama siya. Okay. Pangatlong condition is H over TW. Yung H na ito, height ng section natin. Ito, thickness ng wave. Ito yun siya, oh. Thickness. Ito yung thickness. Thickness. Yan, tapos base. Okay. Ito, H pala ito. Sorry. H over TW less than 1680 over square root of Fy. Okay, substitute natin yung mga values. TW, yung H, TW, tapos, pag i-compute natin, ito, diretso na ito yung pagbuha natin. Ang value dito, sa kwan ay 23.334. Ito siya, oh. Tapos, dito naman is 106 point something, which is ito. Bali, mas malaki yun dito, less than ito. Ibig sabihin, nakuha niya yung tatlo. Tama yung tatlo na relationship. Okay. Ibig sabihin, pag ganitong tatlo na ito, pag nakuha na itong tatlo na ito, ibig sabihin, ang kwan nito, ito yung compact section. Yan. Compact section. Compact section siya. Ibig sabihin, pumasok siya dito sa number 1 formula. Compact section yan. Tapos, kasi yung sa FB, yung sa number 2, yan ay non-compact. Ang ibig sabihin ng non-compact, kapag yung section natin, itong section natin, ay kahit isa dito sa condition ay wala siyang nakuha, yung A, B, C na condition, pag wala siyang nakuha diyan, ibig sabihin non-compacted section siya. Non-compacted section. Halimbawa naman, kung meron siyang nakuha dito na kahit isa lang dito sa tatlong condition na ito, ibig sabihin, yun ang partially compacted section. Ito naman ang magagamit. Yung formula number 3. Pero dahil sa yung tatlong condition na ay tama siya, nag-comply siya, ibig sabihin, nasa compact section tayo ngayon. Ito ang gagamitin natin na formula, yung formula number 1. FB equals 0.660 Fy. Okay, yan. Compact section. Yan. Kaya, ito ngayon, ang solution. Saka natin, i-compute ang value ng FB natin. Yung bending, allowable bending stress natin. Ito siya. 0.66 Fy. Substitute ng iyang mga values. Yan. Ang labas niya ay 163.68 megapascal siya. Yan. Meron na tayo din. Pwede na tayo mag-check. Yan. Pwede na natin i-check yung natin, section natin. Either failure or safe siya. Okay. To check,
Ganito, ito naman yung pag-check natin. FB, yung actual bending stress is moment over section modulus. Itong moment na yan, ito yung maximum moment. Ganito, ito pa rin siya. Ito, 51.750 yan siya. Yan. Tapos yung SX, ito naman siya sa properties. Ito yung 330. Ito yung properties, section modules natin. I-divide natin diyan sa moment yan. Ang labas niya, ito. Ang labas niya ay ito, 156.820, which is less than FB. Ibig sabihin, okay siya. Kasi yung allowable na FB natin ay 163. Pero dahil sa yung actual bending stress natin ay 156, is ibig sabihin mas mababa doon sa allowable, kaya okay siya, safe siya. Okay, safe siya sa actual bending stress natin. Okay, dito naman tayo sa actual na section modulus. Ito pa rin ang gagamitin natin. Yung moment natin dyan, ayan yung maximum moment. Ito, doon sa kuha natin. Ito, 51.750. Okay. Bali, ito siya. Yan, isa-substitute na natin yung FB natin. Yung FB na gagamitin natin ay ito siya, yung allowable. Allowable FB. Kaya ito siya. Ang labas niya is 316.165 times 10 to the third mm cube. Ito siya. Okay, ito yung labas niya na which is less than section modulus is actual section modulus is less than the section modulus na yung property ng kwan. Ibig sabihin, kumbaga ito yung allowable natin na section modulus. Dahil mas mababa yung actual, kaya safe din ang section modulus. Safe. Therefore, the section, itong section natin ay safe siya. Kung ang type ng beam natin, steel beam natin ay laterally supported siya. Hindi katulad dun sa laterally unsupported, na failure siya sa bending stress, failure din siya sa section modulus, doon na siya sa shear, nag-shape. Pero dito sa laterally supported, lahat shape siya. Kaya ito ang okay siya. Okay. Yan ang pagkakaiban ng laterally unsupported at saka yung laterally supported. Kaya yun. Kaya hanggang dito na muna guys. Pakisupport lang yung YouTube channel natin para tuloy-tuloy yung ang pag-upload natin ng mga problem. Actually, ito yung mga bold problem ito. Bold examination problem para sa civil engineering. Bold examination. Kaya napakaganda ang marami tayong mga reference, mga materials na pagkukunan ng mga kaalaman. Kung gustuhan ninyo, paki-share lang ito. Okay, thank you. Hanggang sa muli.